Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po ito kukunin sa libro ng Hebreo, Kabanata 3, talata 15 hanggang 19. Ang sabi po dito, ito ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig na ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Sino ang naghimagsik sa Diyos bagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila makakapasok at hindi makapamamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga Swail? Kaya't alam nating hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito mga kapatid, isang paalala ng salita ng Diyos na kapag tayo po ay nakakinig o narinig natin yung Kanyang salita, ay wag na po nating patigasin yung ating pong mga puso, yung ating mga isipan, kundi ating pong tanggapin yung Kanyang salita ng na magaan sa puso po natin. Alam natin na ang salita ng Diyos, ito ay para sa pagtuturo, para sa pag-aayos, pagsaway, no, sa mga mali nating mga gawain. Ang salita ng Diyos, dito ay pinapahayag yung kalooban ng Panginoon. At kapag tayo po ay kinokorek, inaayos ng salita ng Diyos, dapat nating itong tanggapin ng maluwag sa puso po natin. Kasi hindi naman ito sasabihin ng Panginoon kung ito ikasasama natin. Narinig natin ito kasi nga alam ng Diyos ito yung makakabuti sa atin. At hindi natin mararanasan yung kabutihan ng salita ng Diyos na narinig natin kung hindi natin ito tatanggapin sa buhay po natin. Diba? At dito may kita natin mga kapatid, ito yung paalala niya kasi lalo na dun sa mga Israelita na kung saan ay naghimagsik sa Diyos. Sino itong mga naghimagsik sa Panginoon? Ito yung mga taong nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Ito yung mga Israelita na inilabas ni Moises, na nilabas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises sa lugar ng Ehipto. Yung mga namatay dahil nagkasala ng sabi doon 40 years dahil sa kanilang kasalanan, katigasan ng kanilang mga ulo. Sino yung mga hindi nakarating doon sa lupang pangako? 'Di ba? Sa kabila ng kabutihan, sa kabila ng niligtas sila, pinalaya, pinakain sa disyerto, 'di ba? Pinainom ng tubig, proteksyonan ng Diyos. Sa kabila niyon mga kapatid, naging matigas yung kanilang mga ulo, 'di ba? Hindi sila naging grateful sa ginawa ng Diyos sa kanila, no? Ang mahirap dun is nakita nila mismo Sila mismo naka-experience, sila mismo naranasan nila kung paano kumilos ang Diyos, kung paano hinati yung dagat, 'di ba? Paano lumabas yung tubig sa pamamagitan ng pagsabi ni Moises doon sa bato, 'di ba? Lumabas yung tubig. Paano sila pinuulanan ng mana? 'Di ba? Paano yung haliging apoy habang sa gabi, 'di ba? Yun ang mahirap doon mga kapatid Sa kabila ng kabutihan, sa kabila na ginawa ng Panginoon, naghimagsik pa rin yung mga Israelita. At yun ay hindi lang naman sa Old Testament nangyayari. Kahit naman din sa kapanahunan natin Maraming mga ingrato, ang tawag nga doon, di ba? Pag hindi ka grateful, ang ingrato, yung hindi ka marunong magpasalamat, tumanaw ng utang na loob sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya tingnan mo, kahit sa ating Panginoong Hesus, sino yung mga taong
nagpapako sa ating Panginoon, sumigaw na ipako sa krus, ipako sa krus. Sino yun? Yung mga taong pinagaling ni Jesus, yung mga bulag na nakakita, yung mga pilay na nakalakad, yung mga may ketong, yung mga taong nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, yung mga taong nakarinig ng salita ng Diyos. Sila yung mga nag-persecute pa rin sa ating Panginoon. Sila yung sumigaw, ipako, 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 ipako. Diba? Marami. Maraming mga tao na sa kabila ng kabutihan ng Panginoon, tumatalikod pa rin sila. Minsan yun ang nagiging problema sa mga Kristiyano minsan, yung nagiging manhid. Di ba? Kaya masabi doon, nag-umpisa kayo sa Espiritu, nagtapos kayo sa laman. Kasi dapat habang tayo tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, dapat nagiging mas lalo tayo nagiging banal. Di ba? Diba? Mas lalo dapat tayo napapabuti. Dapat mas lalong lumalalim yung relasyon natin. Mas lalong nangingibabaw sa atin yung kalooban ng Diyos, yung masunod sa buhay natin. Pero minsan ang nangyayari habang tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, naiiba, naliligaw ng landas. Diba? Dahil siguro sa kasikatan, minsan nakikilala. Dahil minsan kapag nakikilala na, ang nangyayari is yung nagiging discern ng puso niya, hindi na yung kalooban ng Diyos, kundi kung ano na yung gusto ng tao, na marinig ng tao, yun na yung isi-share niya. No? Hindi na para i-please ang Diyos, ang gusto na lang i-please yung tao. So, kaya ang nangyayari, nagiging man-pleaser, di ba? Yung mga tao, nalalayo sa relasyon nila sa Panginoon, naliligaw din. Kasi imbes na marinig nila yung salita ng Diyos, na baguhin yung buhay nila, na ayusin yung mga pagkakamali nila, hindi na. Paano pa magbabago yung tao kung yung naririnig nila is yung gusto lang nilang marinig. Di ba? Kaya nga tayo nabago yung buhay natin, kunyari sa magulang natin, bakit ba tayo tumino? Kasi pinalo tayo. Di ba? Kung hindi tayo nakaranas ng palo, ng pangangaral. Di ba? Hindi naman titino yung buhay natin eh. Ganun din naman salita ng Panginoon. Paano magbabago yung buhay? Paano maaayos? Paano tatatag sa pananampalataya? Kung ang gusto lang nila marinig, yun ang isi-share natin. Kasi nga, naging tayo, imbis na God pleaser, naging man's pleaser na. Kasi meron ka na marami na yung, kunyari, yung minsan yung paghanga. Diba? Marami nang natutuwa sa'yo. Dahil ayaw mong mawala yung tuwa nila sa iyo. Na lang, parang kino-compromise natin yung salita ng Diyos, yung gusto dapat na mangyari ng Panginoon. Kaya ngayon, akala nila, yung ginagawa nila is tama pa. Diba? Hindi nila alam, mali na pala yung kanilang klase ng paglilingkod na ginagawa po nila. So dito may kita natin mga kapatid, tapos puro pa na nandun na yung pagre-reklamo, ba? Naghihimagsik na. Minsan pag marami nang nalalaman, marami nang alam. Yeah? Pakiramdam nila mas matalino na sila dun sa mga namumuno, dun sa mga talagang nag-aral, naghihimagsik na, nagpro-protesta na. Alam mo, simple lang naman mga kapatid eh. Kung ayaw mo na, edi lumabas ka na. Diba? Ganun lang naman yun. Kung hindi ka na masaya, at parang pakiramdam mo is nabibigatan ka na, lumabas ka na. Ganun lang yun. Ayaw naman kasi ng Diyos na maglingkod tayo na parang pabigat pa sa'yo yung paglilingkod mo sa Panginoon. Ayaw naman ng Diyos yun. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo ay naglilingkod na bukal sa puso natin. Kasayahan natin, kagalakan natin, na gawin yung paglilingkod na yon. Hindi yung napipilitan tayo. At siyempre, pag umiwalay ka, huwag ka na yung masyado pang maraming sinasabi. No? Huwag ka na yung mga negatibo. Diba? Na para i-justify na tama yung desisyon na ginawa natin. Kasi may kita natin dito, naging mga suwail sila. Bakit naging suwail sila? Kasi nga, naging matigas yung ulo nila. Ayaw na nilang sumunod. Ayaw na nilang makinig sa salita ng Diyos. Ayaw na nilang magpaturo.
ayaw nilang sumunod, ayaw nilang magpasakop, tapos nag-aalinlangan pa sila, parang pakiramdam nila, ano ba itong paglilingkod kong ito, parang wala namang magandang patutunguhan. Ganun talaga maisip natin, walang magandang patutungan yung paglilingkod kung mga mali rin yung pinagagawa natin, no? Puro tayo kalokohan, puro masasama naman yung ginagawa natin. Parang nangyayari, nagiging front na lang natin yung pagiging lingkod sa Panginoon. Pero yung sa likod ng paglilingkod natin, kung ano naman pala yung pinagagawa natin. Di ba? Kung may asawa ka na, tapos meron ka pa palang iba. Di ba? May sarili kang tahanan kung saan-saan ka natutulog. Di ba? Tapos may pagtayo mo sa pulpito, meron pa nakakita pala may nakakita pa sa iyo. Di ba? So, talagang walang magandang patutunguhan yung paglilingkod natin pag ano. Pero kung naglilingkod tayo ng buong puso, nandoon yung pananalig natin, namumuhay tayo ayon sa biyaya ng Diyos na sa magitan ng kanyang biyaya makasunod tayo sa kanya. Kasi mahirapan naman talaga tayo pag wala yung biyaya ng Diyos. Kaya nga napakalaga yung biyaya ng Diyos sa atin. Minsan kapag umunlad yung buhay din ng isang lingkod ng Diyos, minsan nagiging luxurious na rin yung pamumuhay. Minsan mawiwili ka na rin sa mundo kasi kaya mo nang bilhin, kaya mo makukuha mo na lahat ng gusto mo kasi nga umunlad na buhay mo. So minsan, nahihiwalay din sa paglilingkod sa Panginoon. No, parang nagiging ano na lang, secondary na lang yung paglilingkod. Kasi medyo yung attachment niya nasa mundo na. O kaya minsan pinagmi-mix na. minix na yung paglilingkod at yung paglilingkod sa Panginoon, yung paglilingkod sa mundo. Nawala na yung pananalig sa Panginoon, yung pagtitiwala sa Panginoon. Doon na siya nakadepende, doon sa kasikatan niya, sa kayamanan niya, sa tagumpay na nakamit niya. Doon na lang siya nakadepende, doon na yung tiwala niya. At nawala na yung tiwala nila sa Panginoon. At sabi nga rin doon, kaya't alam nating hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Yun lang naman ang gagawin ng demonyo ng kaaway Mawala yung pananalig natin sa Diyos. Yung masyado tayo maging busy sa mundo. Yung deception, akala mo naglilingkod ka pa sa Diyos, yung pala hindi na. Kasi nga sabi ko nga, nagiging kalos na yung puso natin. Na minsan yung mali nagiging tama na. Alam naman natin pag mali, di ba? Pero minsan, gina-justify natin. No? Ini-ignore natin yung katotohanan. Siyempre, pag nasanay ka na doon at nawili ka na, wala na para sa'yo. Normal na lang yun. Hindi na kasalanan yun. Normal na lang yun. Kasi ginagawa naman ng iba. Kaya normal na lang. Pero siyempre, nandun yung salita ng Diyos Alam natin ano ba yung tama, ano ba yung totoo, ano ba yung dapat natin gawin. Kung alam natin na contradicting na ito, hindi na ito naayon sa salita ng Diyos, bakit man natin ipagpapatuloy? Diba? Kaya huwag natin patigasin yung puso natin. Kaya kapag tayo nasa Panginoon, marami talaga tayong isasakripisyo. Diba? Dapat yung sentro pa rin ng ating pananampalataya, ng ating paglilingkod, walang iba, si Kristo. Kahit tumagal man tayo sa paglilingkod, dapat marunong pa rin tayong tumanggap ng pagtuturo ng Diyos. Marunong pa rin tayong tumanggap kung meron man tayong pagkakamali. Tanggapin natin. Diba? Doon naman tayo magbabago, doon naman tayo mapapanatili natin yung kaayusan, mapapanatili natin yung relasyon natin sa Diyos. Diba? At kung nanda tayong tanggapin yung mga pangaral na yun, patuloy tayong tuturuan ng Diyos. Patuloy tayong sasamahan ng Panginoon. At syempre, kapag kasama natin ang Diyos, alam natin na ano man yung tatahakin natin, ano man yung mangyayari sa atin sa hinaharap, alam natin na
nandun tayo sa mabuting kalagayan kasi kasama natin ang Diyos. So yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.